Hello? Magandang araw. Ito ba ang number ni Elena? Nandyan po ba siya? Ako po si Elena. Sino po sila? Ako si Delfina, ang kapitana ng barangay sa sitio ng iyong Tia Berta. Pasensya na kung bigla ng tawag ko pero may masamang balita ako. Si Tia Berta po, pumanaw na. Ano? Paano? Mag-iisang linggo na po siyang may sakit. Pero hindi niya kinaya. Alam kong malayo ka pero maaari bang ikay dumalo sa kanyang lamay? At para may mag-asikaso sa kanyang mga ari-arian? Salamat po sa tawag, Kapitana. Uuwi ako. Mag-iingat ka, Iha. Hihintayin ka namin dito. Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elena. Ilang taon na ang lumipas, kaya sa tingin ko ay oras na para maibahagi ko ang kwentong ito. Siguro may isang dekada na rin ang nakalilipas. Marami nang nagbago. Marami nang umalis. Marami ring dumating. At tila marami na rin ang nakalimot. Pero ako, hindi ko kayang kalimutan. Kahit ngayon, tila binabagabag pa rin ako ng aking konsensya. Kailangan ko itong ilabas kahit papaano para mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Lumaki ako sa isang liblib at tradisyonal na sitio. Bata pa lang ako, ulila na ako sa aking mga magulang. Si Tia Berta ang nagpalaki sa akin. Tumayong magulang, tagapayo at tagapag-aruga. Siya ang nagturo ng lahat ng alam ko sa buhay. At siya rin ang nagpilit na mag-aral ako sa Maynila. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya noong araw na iyon. Elena, mas mabuti nang lumayo ka sa lugar na ito. May mas magandang buhay na naghihintay para sa'yo. Kahit mahirap iwan ang lugar na kinalakihan ko, sumunod ako sa kanya. Nag-aral ako sa Maynila, nakapagtapos at nakahanap ng trabaho. Sa totoo lang, wala na akong balak bumalik sa aming sitio. Pero nang mabalitaan kong pumanaw na ang aking Tia Berta, hindi ako nagdalawang isip. Agad akong umuwi. Napakatagal ng panahon ang nakalipas nang huli akong tumapak sa bahay ni Tia Berta. Pagpasok ko, para bang walang nagbago. Ang mga lumang kortina, ang kahoy na mesa na may gasgas sa gilid, ang koleksyon niyang mga rosaryo sa altar, lahat ay naroon pa rin. Pero siya, wala na siya. Ang nag-iisang bago ay nasa sala, ang puting kabaong ng aking tiya. Ako na lang ang natitirang kamag-anak ni Tia. Ako dapat ang nandito noong kailangan niya ako. Pero wala ako. Diyos ko, Elena! Ikaw ba yan? Kapitana Delfina. Opo. Ako po ito. Ay, Iha, napakatagal mo nang nawala. Halika, halika. Nako, buti naman nakauwi ka. Grabe, napakatagal mong nawala. Ba't ngayon ka lang bumalik? Napakasama ng panahon para sa pag-uwi mo. Pero mabuti na rin na dumating ka bago mailibing ang Tia Berta mo. Oo nga po, Kapitana. Parang kahapon lang. Kasama ko pa siya. Hindi ko inakala na ganito kabilis ang lahat. Alam mo naman si Tia Berta, parang nanay na rin namin dito sa sitio. Napakabait na tao. Mabuti talaga't nandito ka. Kumusta naman ang biyahe mo? Nakakapagod po, Kapitana. Hindi na po ako sanay bumiyahe ng ganito kalayo. Mula pa po sa Maynila. Tapos hanggang dito sa paanan ng Sierra Madre. Alam ko, mahirap talagang biyahe lalo na kung matagal ka nang di nakakapunta rito. Kailan ka pa nga ba huli napadpad dito? Noong umalis po ako papuntang kolehiyo sa Maynila. Hindi ko po talaga inakala na tatagal ako ron. Pero ang Tia Berta na rin po ang nagsabing doon ako manirahan at magtrabaho.
Grabe po dito sa sitio. Parehong-pareho pa din ang lahat. Parang walang nagbago. Ganun naman talaga ang sitio natin, Elena. Mabagal ang takbo ng panahon dito. Pero tama lang na dumating ka. Lahat ng kailangan para sa lamay at libing ni Tia Berta ay naasikaso na. Ay, nandyan na pala sila. Lumapit sa amin si Doña Celia San Genaro, ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga negosyo sa sitio, pati na rin ang punerarya. Isang negosyong nasa pamilya na nila ng ilang henerasyon. Elena, iha, nakikiramay kami sa pagkawala ni Tia Berta mo. Salamat po, Doña Celia. Alam kong kayo po ang nag-aasikaso ng burol niya. Nako, Elena. Alam mo naman na mga San Genaro na talaga ang tumutulong sa lahat ng burol dito. Lalo na ngayong napakahirap ng buhay, sila ang sumasagot sa lahat. Mula kamaong hanggang sa mga pagkain. Maliit na bagay lang yon, iha. Tradisyon na ito ng aming pamilya. Gusto naming makapagbigay pugay sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw. Habang nakikinig ako sa kanila, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Paano nila nagagawa ang lahat ng ito? Palaging may handa, palaging may tulong. Napakayaman nila, pero hindi nila pinaparamdam na malayo sila sa mga tao. Sa halip, para silang mga tagapagligtas ng sitio. Nako, pati tuwing may bagyo o kahit anong sakuna, unang-una talaga mga San Genaro sa pagtulong. Lalo na sa Tia Berta mo. Mula sa pag-iimbalsa mo, kabaong pati puntod sila na. Nako, mismo si Doña Celia at pati ng anak niyan si Andoy ang nag-ayos ng labi ng iyong tiyahin. Ho? Aba, oo. Sila rin ang nag-aayos ng mga katawan at naghahanda para sa libing. Sila na rin ang nag-imbalsa mo. Ikaw talaga, Delfina. Alam mo namang henerasyong tradisyon na ito ng aming pamilya. Panata na namin ang tumulong sa mga nawawala at namamatay dito sa ating bayan. Sa bawat lamay, sa bawat libing, ginagawa namin ang makakaya para mapagaan ang loob ng mga nauulila. Hindi lang ito negosyo para sa amin. Ito'y serbisyo. Isang obligasyong iniwan ng aming mga ninuno na patuloy naming isinasabuhay. Alam mo, ang pagtulong sa ganitong paraan ay parang pagpapakita na hindi natin nakakalimutan ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Tradisyon na ito, Delfina. At sisiguraduhin kong hindi ito mawawala hanggat nandito ang pamilyang San Genaro. Magandang umaga po. Nakikiramay ako, Elena. Luis, ikaw ba yan? Hindi ko akalaing makikita pa kita rito. Abay, oo naman. Itong si Luis ay di na siguro aalis dito sa sitio. Lalo na't ngayon na kagawad na siya. O siya, Delfina, tara na't iwanan na muna natin ang dalawa para makapag-usap. Pasensya ka na, Elena. Dapat mas madalas akong dumalaw kay Tia Berta pero alam mo naman dito, maraming inaasikaso. Naging busy ka na pala, Kagawad Luis. Pero salamat na rin at nandito ka ngayon. Kailan ka pa naging kagawad? Noong huling eleksyon lang. Nagkasakit kasi ang tatay. Siya dapat ang tatakbo pero ako na lang ang pumalit. Ganun ba? Kamusta naman siya ngayon? Medyo mabagal na ang kilos niya pero nakakabangon naman. Oo, marami ring nangyayari dito. Sa totoo lang, parang sunod-sunod ang ganitong lamay nitong mga nakaraang buwan. Talaga? Bakit kaya? Alam mo naman sa bundok, maraming aksidente. Matanda na rin ang karamihan ng mga residente dito sa sitio. Habang sinasabi iyon ni Luis, tila may dumaan na malamig na hangin sa akin. Ang dami nang nangyayari sa sitio habang wala ako. Bakit napaka-normal lamang sa kanya
na maraming namamatay. Ngayong inaalala ko, parang ngang laging may patay dito sa aming sitio. Ganun na nga siguro. Maiba ako. Ikaw, kamusta ka naman? Akala ko aalis ka rin dito sa sitio pagkatapos ng high school. Oo, pero sa Kapitolyo lang din ako nag-aral. Pagkatapos, bumalik rin dito para tulungan ang ama sa bukid. Ikaw ba? Halos 1 dekada na rin tayong di nagkikita. Di mo ba binalak bumalik dito pagkatapos magkolehiyo sa Maynila? Sa totoo lamang, Luis, wala na sana akong balak bumalik. Alam mo naman si Chaberta, inikayat niya akong sa Maynila na manirahan. Pero ito, si Chaberta lang ang dahilan. Ayoko rin namang hindi siya masamahan sa huli niyang pamamaalam. Mabuti ngang nandito ka. Alam mo si Chaberta, parang nanay ko na rin siya. Naaalala mo dati? Halos ginagabi ako dito sa inyo. Oo nga. Halos hindi ka na pinapauwi noon. Lagi kang inaabutan ng hapunan dito. Hindi lang hapunan ang inaabutan ko. Naalala ko pa nga yung mga gabi na nagtutulungan tayo sa assignments. Minsan nga, napapatagal ang kwentuhan. Pero, Elena, kahit na ganito pa man, masaya akong bumalik ka rito. Nagkwentuhan kami saglit ni Luis hanggang sa simulan ng ihain ang pagkain para sa mga nakikiramay. Kanin, iba't ibang ulam, pero napukaw ang aking paningin sa isang kakaibang putahe na inabot sa akin ni Delfina. Abay, baka nalimutan mo na ang tradisyon natin dito sa sityo. Sa halos 1 dekada kong pagkawala, napuntahan ko na ang maraming lamay sa iba't ibang lugar. Ngunit sa lahat ng iyon, dito lang sa sityo ko nakikita ang ulam na ito. Ang dinuguan. Hindi ito tulad ng dinuguang nakasanayan ko sa Maynila. Ang lasa nito ay kakaiba. Wala ang asim ng suka, anghang ng bawang o halat ng asin na karaniwang hanap sa ganitong putahe. Sa halip, mas malasa ito, mas masarap at tila may kakaibang timpla na hindi ko maipaliwanag. Natatandaan ko na to. Pero ang tagal na ng huli kong tikim nito. Wala talaga akong nakikita nito sa ibang lugar kahit sa Maynila. Oo naman. Ang dinuguan, dito lang sa sityo makikita. Tradisyon ito na minanapa namin sa mga ninuno. Buong komunidad ang tumutulong. Ang ilan, nagdadala ng sariwang dugo, karne at gata ng niyog. May iba rin na nangunguha ng pampalasa mula sa bundok. Napansin ko ang pagmamalaki sa boses ni Kapitana habang ikinukuwento ang putahe. Para bang napakahalaga nito sa isang burol. Pinipilit niyang parte ito ng aming tradisyon. Iniabot niya sa akin ang isang mangkok. Halos pilitin ako na tikman ito. Hindi siya umalis hanggat hindi niya nakitang ako'y kumain. Nang umalis na siya sa aking tabi, hindi ko tinuloy ang pagkain. Wala akong gana. Masyado akong malungkot. Lumapit ako sa kabaong ng Tia Berta at umiyak. Ang libing ng Tia Berta ay tradisyonal. Puno ng mga pamahiin na sinunod ng seremonya. Dito ko lamang talaga nakikita ang ganito kalaking prosesyon mula sa kapilya hanggang sa sementeryo. Ang mga tao ay may dalang kandila at rosaryo. Naglalakad sa ilalim ng araw habang bumibigkas ng panalangin. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit napakahalaga ng mga lamay at libing sa lugar na ito. Siguro dahil sa sityo namin, parang laging naroon ang kamatayan. Isang araw ang nakalipas at kinailangan kong asikasuhin ang mga iniwang papeles ni Tia. Maaga akong nagtungo sa munisipyo sa bayan. Sinabi sa akin doon na magtatagal ang proseso. Karaniwan daw ito para sa mga taga-sityo namin. Para bang may bahid ng pagkasuya sa tono nila
Ngunit ang kanyang sinabi ay tumatak sa akin. Totoo nga kaya? Ngayon ko lang napansin sa mga alaala ko, parati na may pinaglalamayan sa aming sityo. Pagkatapos sa munisipyo, bumalik ako sa sityo. Naglakad-lakad ako sa maliit naming palengke para bumili ng makakain. Sa bawat hakbang, pamilyar ang amoy ng sariwang gulay, tuyok at isda na tila hindi nagbago kahit ilang taon akong nawala. Habang naglalakad, may napansin akong tanawin sa hindi kalayuan. Ang puting tolda, ang mga upuang bakal na nakaayos sa gilid ng kalsada. Pamilyar na pamilyar. Isang burol. Ang ganitong tanawin ay parang permanenteng bahagi na ng sityo. Naaalala ko pa noong bata pa ako. Ito rin ang nakagisnan ko. Ang tunog ng dasal, monotono at taimtim at ang mga hikbi na mga naulila. Para bang palaging naroroon ang mga ito, mga tunog na tila naging normal na ingay sa aming araw-araw na buhay. Muli kong naramdaman ang bigat na iyon. Kung noon, iniisip kong bahagi lang ng normal na buhay dito ang ganitong mga eksena. Ngayon, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ganito? Sa lalim ng aking iniisip, ay hindi ko napansing may papalapit sa akin hanggang ako'y kanyang batiin. Elena, kumusta ka? Anong ginagawa mo rito? Luis, galing lang ako sa munisipyo. Inaayos ko lang ang death certificate ni Cha. Pero ang sabi nila, matatagalan daw ang proseso. Oo. Ganon talaga sila sa munisipyo. May kakilala ako doon. Baka sakaling mapabilis natin. Talaga? Salamat naman, Luis. Ang dami ko pa kasing kailangang ayusin eh. Sakto, tanghalian na. Tara, kumain na muna tayo. Pa-thank you ko sa'yo. Niyaya akong kumain ni Luis. Habang naglalakad kami papunta sa maliit na karinderya. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kasanay si Luis sa lugar na ito. Hindi tulad ko. Parang parte na ng buhay niya ang sityo at hindi niya ito iniwan. Alam mo, Elena, mabuti na rin na nandito ka ulit. Kahit saglit lang, alam kong masaya si Tia Berta na kasama ka sa huli niyang pamamaalam. Habang tinitignan ko si Luis, naisip ko kung gaano kalalim ang ugat ng mga tao rito sa sityo. Ngunit habang patuloy kaming nag-usap, mas lalo kong nararamdaman na may mga bagay sa lugar na ito na hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Matapos ang ilang araw ay sinamahan ako ni Luis sa munisipyo. Nauna na niyang naitawag ang pabor sa kanyang kakilala at buti na lamang ay inilabas din kaagad ang papeles ni Tia Berta. Habang naglalakad kami palabas ng munisipyo, hindi ko napigilan ang sarili ko na bumalik sa tanong na matagal na bumabagabag sa akin. Luis, naisip mo na rin ba kung bakit parang ang daming namamatay dito sa sityo? Sinabi mo pa, sa iisang buwan halos 2 o 3 ang mamamatay. Naumay na nga ako sa kakakain ng dinuguan kaya halos hindi na ako kumakain kapag may lamay. Ganun ba? Parang sobrang dami nga. Alam mo, nung bata pa tayo, parang normal lang siya sa akin. Parang parte na ng buhay dito. Mga naaaksidente, nawawala o biglang nagkakasakit. Pero nung nagkolehiyo ako sa Kapitolyo, doon ko lang napansin na hindi naman pala ganito kadalas ang mga pagkamatay sa ibang lugar. Kaya nung bumalik ka, napansin mo rin agad. Oo, nung una. Akala ko dahil lang sa tagal ko nang nawala. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko na parang masyadong madalas. Sunod-sunod. Parang wala ng pahinga. Hindi ba dapat may napansin na rin ng mga tao dito? Oo. Nawawala sa bundok, naaaksidente, o biglang nagkakasakit. Naalala ko minsan, nabanggit ko to kay tatay. Pero ang sabi niya, huwag ka masyadong maingay sa mga bagay na ganyan. Ganyan na talaga dito.
Ganyan na talaga dito. Parang napakatanggap na lang nila, ganon. Yun din ang naiisip ko. Kaya nga nagtatanong-tanong ako sa mga tao rito. Tinanong ko kung napapansin ba nila ang sunod-sunod na pagkamatay. Pero ang sagot nila, parang wala lang. Wala lang. Anong ibig mong sabihin? May ilan na nagsabing hindi nila napansin. Parang normal lang daw. Parang bahagi na ng buhay dito. Meron pang nagsabi ng, ganyan talaga dito, Luis. Luma na ang bundok. Delikado na talaga. Hindi ba't nakakapagtaka na parang tanggap na lang nila? Parang hindi na sila nagtatanong. Yun nga ang kakaiba, Elena. Ang dami na nilang nakita. Pero parang sanay na sila. At sa halip na magtanong o mag-alala, parang mas pinili nilang tanggapin na lang. Ganun ba? Oo. Kaya nga noong nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo bilang kagawad, naisip ko, baka ito na ang paraan para makatulong man lang pababain ang bilang ng mga namamatay. Pero, anong nangyari? Minsan, dinala ko ito sa atensyon ni Kapitana. Sinabi ko na baka pwede tayong maglagay ng bakod o harang sa mga bangin sa mga delikadong bahagi ng bundok o magpatrolya sa gubat para mabawasan ang mga pagkawala. Pero ano? Tinablan niya ang mga ideya ko. Ang sabi niya, hindi natin kaya yan, Luis. Walang pondo. At saka hindi naman bago ang mga ganitong insidente. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Luis. Hindi ko maintindihan kung paano tinatanggap na lang ang ganitong pangyayari. Ang daming buhay na nawala, pero mas pinipili nilang hindi kumilos. Luis, alam mo ba kung gaano na karaming namamatay nitong mga nakaraang taon? Sa totoo lang, hindi ko kabisado ang bilang. Pero alam ko na may logbook kami sa tanggapan ng barangay. Doon nilalagay ang mga record ng barangay. Pwede ba nating tingnan? Oo naman. Halika, puntahan natin. Pagdating, binuksan namin ang mga lumang talaan. Si Luis ang humingi ng pahintulot na maghalungkat sa mga dokumento. Nagtanong ang clerk. Tila nag-aalangan. Ngunit sa kanyang posisyon bilang kagawad, hindi na ito tumanggi. Habang binabasa namin ang mga talaan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Klaro na napakaraming namamatay sa sitio. Mga aksidente, nahulog sa bangin, nawala sa gubat o bigla na lang nagkakasakit at namamatay. Pero ang mas nakababahala, ang pattern, paulit-ulit at pabilis ng pabilis. Luis, tingnan mo to. Halos lahat ng nakalista rito, sa punerarya ng San Genaro laging inilalagay. Baka kasi yun lang naman ang punerarya sa sitio. Pero pati yung mga mula sa aksidente sa bundok. Hindi ba dapat ay sa kabilang bayan sila dinadala para maembalsa mo o kaya ayusan? Bakit laging dito? Habang binabasa namin, mas naging malinaw ang larawan. Hindi lang basta maraming pagkamatay, unti-unti itong dumadami. Noong una, tuwing ilang buwan lang. Pagkatapos, naging buwan-buwan na. At ngayon, halos linggo-linggo na. Para bang tanggap na lang ito ng mga tao na parang normal na lamang. Ang bawat pahina ng talaan ay tila sumisigaw ng isang nakakakilabot na sagot. Ang mga pagkamatay ay hindi normal. Paulit-ulit na aksidente, pagkawala o bigla ang sakit. At sa bawat insidente, laging nauuwi sa iisang lugar, ang San Genaro Funeral Parlor. Sa puntong ito, hindi na namin maikakaila. May mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Ang mga sagot ay narito na. Tahimik, ngunit malinaw. Naghihintay lamang na naming tanggapin ang katotohanan. Habang sinusuri ko ang mga tala,
Isang kakaibang bagay ang unti-unting lumilitaw. Sa halos 30 taon na mga record, iisang pangalan ang paulit-ulit na makikita. Ang San Genaro Funeral Parlor, ang laging destinasyon ng mga namatay mula sa aksidente, pagkawala o kahit sa tila mga ordinaryong pagkamatay. Gusto pa sana naming maghukay ng mas malalim, ngunit Oh, Elena, Luis, anong ginagawa niyo rito? natigilan kami ni Luis. Ang tono ni Delfina ay masyadong masigla, ngunit may kakaibang pakiramdam na para bang hindi niya gustong narito kami. Kapitana, nag-check lang kami ng ilang tala para sa barangay. Tinitingnan lang kung tugma ang death certificate ni Tia Berta sa nakalagay sa records natin dito. Ganun ba? Mabuti naman at lumabas na ang papeles si Tia Berta. Alam mo namang napakabagal ng munisipyo sa ganyan. Pero Luis, baka pwede ko na rin kayong maabala. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa darating na meeting ng Lupon. Napilitan kaming itigil ang paghahanap. Mukhang ayaw ni Delfina na magtagal pa kami sa tanggapan ng barangay at ramdam ko na sinusubukan niyang ilihis ang atensyon namin. Opo, Kapitana. Ihahatid ko lang muna si Elena palabas. Luis, bakit parang ayaw ni Kapitana na may naghahalukay ng mga record niya? Mukha nga. Parang may ayaw siyang ipaalam. Pero sa ngayon, mas mabuting tumigil muna tayo para hindi na tayo makapukaw ng masyadong atensyon. Alam kong tama si Luis. Ngunit mas lalo lang tumindi ang aking hinala. May kung anong mali sa lugar na ito. At si Kapitana Delfina, mas lalo niyang pinatunayan na alam niya ang isang bagay na ayaw niyang malaman namin. Parang sinasabi ng pagkakataon na tama ang mga hinala ko. Halos 1 linggo pa lang mula na mamatay si Tia Berta, may isa na namang nawala at natagpuan sa gubat. Isa na namang burol. Parte na ng buhay dito sa sityo ang makiramay kaya pumunta ko. Sakto naman na noong gabing yon, magbabantay sa burol si Luis at ang iba pang kagawad. Lumapit ako sa naulilang mga magulang ng namatay at nakiramay. Ang ama ang aking nakausap, samantalang ang ina ay balisa, tulala at iyak ng iyak. Magandang gabi po. Nakikiramay po ako. Aba, ang pamangkin ni Tia Berta. Oh, mahal, naandito sila para makiramay. Huwag mo akong kausapin! Anak ko! Anak ko! Pasensya ka na, Iha. Masakit pa rin para sa asawa ko. Aksidente kasi ang kinamatay ng aming anak. Nabali ang leeg. Inala namin baka natalisod o kung ano nung siya'y namimitas ng talbos at gulay nung isang gabi sa gubat. Diyos ko! Magkakaroon po ba ng investigasyon? Nasabihan na po ba ang pulis? Pulis? Bakit pa? Aksidente naman. Wala naman kailangan imbestigahan. Alam mo naman, Iha, na normal na lang ang mga ganito rito. Delikado talaga sa gubat at bundok. Pero paano po malalaman kung ano talagang rason ng pagkamatay niya? Ang importante sa amin ngayon ay mabigyang kapayapaan ang anak namin. Nako, buti na lang at nariyan sila Doña Celia at Andoy. Sila na ang nag-asikaso ng lahat ng mga paghahanda para sa burol. Sakto naman, pumasok si Doña Celia kasama si Andoy. May dalang malaking kawaling may takip. Walang duda, ito ang kanilang dinuguan. Agad na nagsilapitan ng mga tao, hawak ang kani-kanilang mangkok. Pumila sila na parang sabik na sabik sa pagkain. Ang iba, halos hindi makapaghintay. Hawak na ang kanilang kutsara, inaabangan ang kanilang turn.
Habang pinapanood ko silang kumain, parang wala nang mas mahalaga sa mundo kaysa dinuguang iyon. Lumapit sa akin si Luis at niyaya akong kumain. Oh, Elena, tara na't maghapunan na tayo. Luis, huwag tayong kumain. Ha? Bakit naman? Ewan ko. Basta, parang may kakaiba lang. Tingnan mo silang kumain. Pinanood namin ang mga kumakain ng dinuguan. Sarap na sarap sila. Halos hindi makanda-ugaga sa kinakain. Para silang mga hayop na ilang araw hindi kumain. Ang bawat isa ay nakatuon sa kanilang mga mangkok. Parang wala nang pakialam sa paligid. Ang mga kutsara, mabilis na umiikot sa mga mangkok na tila ba takot silang maubusan. Sa isang sulok, nakita ko na nilapitan ni Doña Celia ang ina ng namatay. Tuliro pa rin ang ina. Ngayon humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Inaakay siya ni Doña Celia, kinausap, at ikalaunan ay inabutan ng isang mangkok ng dinuguan. Halos subuan at pakainin pa siya ni Doña Celia. Nagpa siya kaming wag nang kumain, ngunit nagtagal pa kami sa lamay. Nakikisalamuha sa mga tao, pero halos lahat ng nakakausap namin, pare-pareho ang sinasabi. Kumain ka na ba? Nandyan na ang dinuguan. Kumain ka na. Marami pa. Huwag kang mahiya. Paulit-ulit ang tanong nila na parang hindi nila kami titigilan hanggat hindi kami kumakain. Nagsabi na lamang akong tapos na akong kumain. Bago kami umalis, lumapit ako sa kabaong sa unang pagkakataon. Sa tabi nito ay may litrato ng namatay. Isang batang babae na may masiglang ngiti at bilugang pisngi. Pero nang tumingin ako sa loob ng kabaong, ang nakita ko ay isang payat na bangkay. Halos balangkas na lamang, ang suot na damit ay tila masyadong maluwag, parang walang laman sa ilalim. Biglang lumapit sa akin ang inang kanina'y tuliro. Ngayon, may malambing na ngiti sa kanyang muka. Ang mga mata'y maga pa rin, ngunit tila ibang tao siya ngayon. Ay, kayo po pala. Opo, payapa nga po ang kanyang itsura. Alam mo bang si Doña Celia ang nag-imbalsa mo sa anak namin? Ang mga gastusin, sila na rin ang bahala. Wala nang masihigit pa sa kanilang malasakit sa amin. Pati na nga rin ang kakainin ng mga nakikiramay. Sila na rin ang may dala. Napakabait talaga ng mga San Genaro. Luis, hindi ba nakakapagtaka kung paano nila tinatanggap ang kamatayan dito? Parang masyado ng normal sa kanila. Nabali daw ang leeg sa gubat. Tapos walang investigasyon ng mga pulis? Oo nga. Parang hindi na sila nagtatanong o nagtatangkang alamin kung bakit. Para bang tanggap na lang nila nang walang alinlangan. Habang naglalakad kami pa uwi, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Ang malamig na dampi nito sa aking balat. Oo nga pala. Elena, may paparating na bagyo. Sabi nila malakas daw ito. Mabuti pang maghanda ka na. Bumili ka ng pagkain na pang ilang araw. Sa gabi ngayon, parang hindi lang bagyo paparating. Parang may mas malaking unos ang nagbabanta sa sityo. At tulad nga ng banta ni Luis, dumating ang malakas na bagyo. Tila nawala ang mundo sa ilalim ng malakas na ulan at hangin. Ang hangin, tila may sariling buhay. Bumubulong ng malamig na babala. Walang tigil ang buhos ng ulan. Parang hindi na ito matatapos. At ang sityo ay binalot ng dilim kahit sa kalagitnaan ng araw. Kasabay ng bagyo, kumalat ang balita
May ilang tao na nakatira malapit sa paanan ng bundok ang nawala. Ang mga kabahayan nila halos nalunod sa tubig at putik. Si Luis, kasama ang iba pang mga kagawad at tanod, ay nagmadaling mag-organisa ng isang rescue mission. Sa kabila ng delikadong lagay ng panahon, wala silang ibang magawa kundi subukan. At sumama rin si Andoy, ang anak ni Doña Celia. Tahimik siyang naghanda, hawak ang flashlight at lubid. Tila sanay na sanay sa ganitong gawain. Nang humupa ang bagyo, nagulat ako nang marinig ang malakas na katok sa aking pintuan. Si Luis, basang-basa sa ulan, humihingal at halatang pagod. Luis, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Elena, kailangan natin mag-usap. Halika, pumasok ka muna. Ano bang nangyari? Nagpunta kami sa bundok kanina para hanapin yung mga nawawala. Ulan pa rin ang ulan. Kumusta? May nahanap pa kayo? Hati kami sa dalawang grupo. Ako, mag-isa sa unahan. Sa likod ko si Andoy. Habang naglalakad kami, parang nag-iba ang paligid. Paano? Tahimik. Tapos, may narinig akong boses. May tao. Tulong! Pero Elena, bakit ako lang nakarinig? Si Andoy parang wala siyang naririnig. Hindi niya narinig? Malinaw sa akin. Nasundan ko pa kung saan ang gagaling ang boses. Pero habang lumalapit ako, parang lumalayo yung tunog. Tapos tumigil. At nakita ko siya. Anino. Anino? Parang anino. Malayo. Malakas ang buhos ng ulan pero alam ko ang nakita ko. May buhat siyang mabigat. Pero hindi ko maaninag ng buo. Sinubukan kong sundan siya. Pero mas lumakas ang ulan. Lumalabo ang lahat. Habang papalapit ako, hindi ko maintindihan, Elena. Parang may pumipigil sa akin. Tapos? Hindi naligtas para sumunod, kaya bumalik na lang ako sa grupo. Pero wala si Andoy. Nasaan siya? Matagal namin siyang inantay. Tinatawag ang pangalan niya. Nung dumating siya, sinabi niya na naligaw siya sa gubat. At nang tanungin ko siya tungkol sa humihingi ng tulong, sabi niya, wala siyang narinig. Elena, sa tingin ko, siya yung aninong may binubuhat. Luis, anong binubuhat niya? Hindi ko alam, pero ang sigurado ako, hindi mali ang nakita ko. Umaga matapos ang bagyo, ang buong sityo ay tila nagising sa isang bangungot. Wasak ang ilang bahay, bumaha sa mga taniman at ang mga tao ay abala sa pagbangon muli. Sa bahay ni Tia Berta, si Luis at ilang mga kapitbahay ay tumutulong sa akin na alisin ang mga naiwang kalat mula sa bagyo. Nag-alala ako sa iyo, Elena. Buti na lang hindi masyadong nasira ng bagyo ang bahay ni Tia Berta. Sa bahay ka pala nag-alala, hindi sa akin. Uy, hindi. Siyempre, sa iyo rin ako nag-alala. Biro lang, Luis. Pero oo, mabuti nga't maayos pa rin ang bahay. Salamat din sa pag-alala at sa tulong. Hindi ko kayang gawin tong mag-isa. Alam mo naman, Elena, hindi ka mag-isa dito sa sityo. Nandito lang naman ako. Kami. Pati na tong mga kasityo natin, palaging handang tumulong. Oo nga naman. Pero bakit parang ikaw lang talaga ang tumutulong dito? Habang naglilinis kami, hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Luis. Parang may mga bagay siyang gustong pang sabihin, pero pinipigilan niya. Luis, naaalala ko, nung mga bata pa tayo, Ano yun, Elena? yung panahon na lagi kang nandito sa bahay ni Chaberta. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero parang
Habang sinasabi ko iyon, parang bumalik lahat ng aming mga alaala. Yung mga hapong magkasama lang kami, nagkukwentuhan at nagtatawanan. At yung mga sandaling tahimik lang kami, na para bang kami lang ang magkakaintindihan. Parang may kung anong nabubuo noon. At Luis, hindi ko na naramdaman yon kahit kanino. Ikaw lang naman ang umayaw noon, Elena. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses kong sinubukan pero... Luis, alam mo naman kung bakit, hindi ba? Alam kong aalis ako para mag-aral sa Maynila. Hindi ko gustong mangako ng kahit ano. Tapos iiwan lang kita dito. Alam ko naman yun, Elena. Ngayon ba? Hindi ko pa alam. Maghihintay ako ng sagot. Kahit gaano pa katagal. Kung naantay ko nga ng halos 1 dekada ang pagbalik mo dito. Sa mga sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang mga salita niya, simple pero puno ng emosyon. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Parang bumalik lahat ng mga sandali noong bata pa kami. Yung mga pagkakataong akala ko ay hindi ko na mararamdamang ulit. Sa sandaling iyon, tila nawala ang gulo ng bagyo at ang bigat ng mga hinala ko sa sityo. Kahit sa ilang sandali lang, si Luis lang ang nasa isipan ko. Pagkatapos naming maglinis sa bahay ni Tia Berta, tumuloy ako sa tanggapan ng barangay upang tumulong sa pamamahagi ng ayuda. Si Luis ay abala sa pag-aasikaso ng mga listahan at pamamahagi ng mga donasyon. Sa labas ay dumating si Doña Celia sakay ng isang malaking truck. Puno ito ng mga donasyong pagkain, tubig at iba pang gamit. Agad siyang bumaba, bit-bit ang isang malaki at tila rehearsed na ngiti at nagsimulang mag-abot ng mga relief goods kasama si Andoy. Si Doña Celia, palaging may hawak na sobre na may pera. Iniabot niya ito sa mga pamilyang nangangailangan. Si Andoy, tahimik pero may ngiti. Hindi ko maipaliwanag pero ang ngiting iyon parang pilit. Mga kasityo! Tingnan nyo naman! Kahit sa gitna ng hirap, ang pamilya San Genaro ay naririto upang tumulong. Hindi ba't napakalaki ng kanilang malasakit? Kung wala sila, sana tayo pupunutin. Palakpakan naman natin ang pamilya San Genaro! Habang pinapanood ko sila, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Ang kanilang kabaitan ay parang masyadong perpekto. Ang bawat kilos nila, masyadong maayos, masyadong pulido. Parang pinag-aralan at ginawang perpekto para sa isang palabas. Alam namin na mahirap ang panahong ito, kaya gusto naming makatulong ng higit pa. Sa ating kasityo na nawawala sa kagubatan noong kasagsagan ng bagyo, nais naming ipaalam sa lahat na pagdesisyon na naming gaganapin na ang kanyang libing. Ang mga tao ay nagulat. Nawawala pa lang siya pero parang alam na nila ang nangyari. Mawalang galang na po, Kapitana Doña Celia. Pero bakit po natin ito gagawin kaagad? Hindi pa po tapos ang paghahanap. Kagawad, Luis. Naiintindihan ko ang iyong malasakit. Ngunit isipin na lamang natin ang kapakanan ng pamilya nila. Ba't pa natin patatagalin ang kanilang pagdurusa? Mabuti na magkaroon sila ng katahimikan, closure, hindi ba? Tama ka, Delfina. Ang mahalaga ngayon ay mabigyan ng maayos at marangal na pamamaalam ang nawawala. Kami nang bahala sa lahat ng gastusin. Ang libing ay gaganapin sa aming punerarya. Luis, tayo na mismo ang umakyat sa kagubatan nung araw na yon. Naghanap tayo buong araw.
Kahit ang sariling kaligtasan natin, inilagay natin sa panganib. Pero wala tayong nakita. Hindi ba mas mabuti na mabigyan na natin ang pamilya ng kapanatagan? Tulungan natin silang makabangon at makapagsimula muli. Nagkatinginan kami ni Luis. Ramdam naming pareho ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat ngiti nila ay parang nakukubli ng mas malalim na lihim. Elena, bakit parang sila mismo ang may alam kung anong nangyari sa nawawala? Hindi lang kami titigil dito. Sa lahat ng nawala ng tirahan dahil sa bagyo, kami na rin ang bahala. Tutulong kami sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay para mas mabilis kayong makabangon. Napakabuti talaga ng pamilya San Genaro. Ang malasakit nila ay tunay at walang kapantay. Mga kasityo, hindi ba't napakaswerte natin na sila ang kasama natin sa mga ganitong panahon? Sa gitna ng masayang hiyawan at palakpakan, si Luis at ako hindi mapakali. Habang ang iba ay tuwang-tuwa, kami naman ay may ibang nararamdaman. Isang malalim na pagdududa. Habang tinitignan ko si Doña Celia, Delfina at si Andoy, hindi ko mapigilang mapansin ang tamis ng kanilang mga ngiti. Pero ang mga ngiting iyon ay parang pilit. At sa ilalim ng kabutihang iyon, pakiramdam ko may halimaw na nagtatago. Ang tanong ko ay hindi na lang tungkol sa pagkawala ng taong iyon. Ang tanong ko ay, gaano kalalim ang lihim ng pamilya San Genaro? Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin kami mapakali ni Luis. Ang mga ngiti, kilos at mga patagong sulap ng mga San Genaro, ang biglang desisyon nilang magdaos ng libing para sa nawawala. Lahat ng ito ay hindi mawala sa isip namin. Bukas na itinakdang lamay para sa kanya, kahit na wala pang katawan na natatagpuan. Sigurado ka ba dito, Elena? Kapag nahuli tayo, baka kung ano pang isipin nila. Luis, wala na tayong ibang paraan. Kung may tinatago talaga sila, malalaman natin ngayon. Napagdesisyonan namin isilipin ang punerarya ng mga San Genaro kung may kahit anong ebidensyang magpapaliwanag sa mga kakaibang nangyayari. Sigurado naroon iyon. Kaya isang gabi, nagpunta kami ni Luis. Tingnan mo, Elena. May ilaw sa likod. Mukhang may tao pa sa loob kahit 10 oras na ng gabi. Narinig mo ba yan? Parang may ginagawa sila sa loob. Ang tunog na iyon parang tumama sa amin. Ano ang pwedeng ginagawa nila sa ganitong oras ng gabi? Habang nakatago kami sa likod ng punerarya, napansin namin ang bahagyang nakabukas na pintuan. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Pumasok kami ng tahimik. Elena, dahan-dahan lang. Kapag narinig nila tayo, tapos na tayo. Alam ko, pero kailangan nating malaman kung anong ginagawa nila dito. Ang pasilyo ay makitid at malamig. Hanggang sa makarating kami sa pintuan na bahagyang nakabukas. Nandyan sila. Sumilip kami mula sa gilid ng pintuan. Ang una naming nakita ay ang pamilyar na bakal na mesa sa gitna ng silid. May mga bote ng kemikal, ang sahig na details na may mga butas at labasan ng tubig, at ang mga gamit na pang-embalsamo. Lahat ay mukhang normal sa unang tingin. At doon sa mesa, naroon ang bangkay. Wala itong galaw, maputla. Ordinaryo sa unang tingin, pero may bigat sa presensya nito na hindi ko maipaliwanag. Ang unang pumasok sa aking isipan ay, hindi ba't wala namang katawan na nahanap? Nakatalikod sa amin si Doña Celia.
Nakasuot ng kulay asul na damit pang opera. Nakapatong sa ibabaw ng isang makapal na plastic na apron para hindi sila matalsikan o mamantsahan ng dugo. Ang kanyang mga galaw, maingat. Masyadong maingat. Para bang sanay na sanay siya sa ginagawa niya. Pero ang lagaring hawak niya, tumatama sa kung anong matigas. At ang tunog nito, parang sumasaksak sa tenga ko. Sa gilid ng mesa, si Andoy. Nakatalikod din siya sa amin. Suot ang parehong asul na damit. Pero ang nakita ko sa kamay niya, halos hindi ako nakahinga. Itinaas niya ng mataas ang isang napakalaking itak. Natapos ang lagari ni Doña Celia. Tumigil sa saglit. Parang sinisigurado ang bawat dalaw. Nang umusog siya at may iniabot kay Andoy. Halos bumagsak ang mundo ko sa nakita ko. Isang braso. Braso ng taong nakahiga sa mesa. Pilit kong tinakpan ang bibig ko. Bigil ang sigaw. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Nang gumalaw si Doña Celia, mas nakita namin ang bangkay sa mesa. Hindi na ito buo. Kalahati na lang. Ang tiyan nito, bukas na. Walang laman. Wala na kahit isang lamang loob. Ang lahat parang maingat na hinukay mula sa loob nito. Parang pinagplanuhan. Tumingin kami kay Andoy at doon sumikip ang dibdib ko. Hawak niya ang braso. Parang wala lang. Parang karaniwang trabaho lang ito para sa kanya. Tinadtad niya ito ng walang alinlangan. Ang mga galaw na mabilis, eksakto. Parang sanay na sanay. Akala ko, iyon na ang pinakamasama. Pero nagkamali ako. Nang bahagya silang lumingon, doon namin nakita ang kanilang mga mukha. Ang mga mukha nila, hindi sila tao. Ang balat nila, kulay abo, masyadong siksik, parang halos pumutok ang mga ugat. Ang mga mata nila, pulang-pula, naglilihab sa ilalim ng ilaw. Ang kanilang mga bibig, masyadong malaki, puno ng matatalim ng ngipin na parang pating. Isang salita lang ang pumasok sa isipan ko, pero hindi ko matapos nang makita ko ang sumunod. Si Andoy, hindi nakapigil. Sinakman niya ang braso. Ninat-ngat ito ng gutom na gutom. Parang hayop na ilang araw nang hindi pinakain. Magtigil ka! Wala ka talagang kontrol. Pasensya na po, Inay. Hindi ko mapigilan. Ano na lang ang isasahog natin sa dinugaan bukas para sa burol? Pag hindi natin napakain ng mga tao, mawawala ang bisa ng orasyon at kontrol natin sa kanila. At hindi lang yun. Paano natin mapapakain ng iba nating kauri dito sa sityo? Hindi lang tayo ang pamilya dito, Delfina. Dumadami na tayo. At habang lumalaki ang bilang natin, mas marami ang kailangan nating ipakain. Hindi na sapat ng simpleng aksidente o pagkawala kung hindi tayo mag-iingat. Baka dumating ang araw na hindi natin maitago ito. Ang mga tao, madali lang silang linlangin. Pero ang mga aswang sa sityo, sila ang mas mahirap pakisamahan. Kung wala tayong maibibigay sa kanila, mawawala ang tiwala nila sa atin. Baka tayo pa ang sunod nilang pagplanuhan. Kailangang magdoble ingat tayo. Hindi pwedeng magkagulo ang sistema natin. Ang bawat burol, ang bawat putahe ng dinuguan. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumingin ulit. At doon ko nakita, sa gilid ng mesa, may mga plastik na lalagyan, puno ng dugo. At sa tabi nito, nakatambak ang mga lamang loob, puso, atay, bituka. Maingat na inayos, parang handa ng lutuin. Ang mga halamang bundok ba? Napitas mo na.
Kailangang kumpleto ang lahat para sa orasyon at sa paghahanda ng dinuguan. Opo, Inay. Lahat ng sangkap para sa dinuguan ay handa na para bukas. Tumingin ako kay Luis. Namumutla siya. Ang mga mata niya ay nanlaki. Parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Kita ko sa kanyang mukha, gustong-gusto na niyang sumuka. Hindi na namin kailangang marinig pa ang susunod. Ang sagot sa aming mga tanong ay nasa harap namin. Ito ang lihim ng pamilya San Genaro. Mga aswang sila, mga halimaw na nabubuhay sa laman ng mga patay. Hindi lamang ito pangkaraniwang tradisyon o pamahiin. Ito na ang paraan nila ng pamumuhay. Ang sistemang iniingatan nila sa loob ng napakaraming henerasyon. At ang kanilang dinuguan, hindi ito basta pagkain. Ang mga halamang bundok na isinasahog nila may kakaibang epekto. Ginagawa nitong sunod-sunuran ang mga tao sa sitio. Binubulag ang lahat sa karumal-dumal na ginagawa ng pamilya. Ginagamit nila ito upang hindi magtanong ang mga tao, upang manatiling tahimik ang buong sitio, at upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan ng kamatayan. Ngunit ang pinakanakakatakot, tama ang nakita namin sa talaan. Dumadami ang namamatay dahil dumadami ang mga aswang. Hindi na kami pwedeng matagal doon. Kung mahuli kami, alam namin kami ang susunod na nasa mesa. Pagdating namin sa kalye, si Luis hindi na nakapagpigil. Yumuko siya at nagsuka sa gilid ng daan. Nanginginig ang buong katawan. Elena! Aswang! Mga aswang sila! Kailangan natin ng tulong. Sa tanggapan ng barangay, baka makatawag tayo sa pulis sa bayan. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami. Walang lingon-lingon. Umaasa na makakarating kami ng ligtas. Pagkatapos naming tumakas mula sa punerarya, dali-dali kami tumakbo patungo sa tanggapan ng barangay. Nagbabakasakali kaming mayroong makakatulong sa amin. Kapitana! Kapitana Delfina! Oh, Luis! Elena! Gabi na, bakit kayo tumatakbo? May masama bang nangyari? Hali kayo dito sa opisina ko. Mukhang nabigla kayo Pag-usapan natin ito. Buti na lang pala at hindi pa ako muuwi. Ano bang nangyari sa inyo? Baka gusto niyo muna ng tubig o... Kapitana, ang mga San Genaro. Bakit? Anong nangyari? Nasa punerarya nila kami kanina at nakita namin... Kapitana, mga aswang sila. Sila Doña Celia, si Andoy. May bangkay sila sa mesa. Ang nawawala sa gubat. Kinakatay nila. Ano? Mga aswang? Ano bang sinasabi nyo? Kapitana, totoo. Pati ang dinuguan, may mga sahog na... Nakakatuwa naman kayong dalawa. Alam nyo, mababait ang mga San Genaro. Matulungin, mapagkawang gawa. Sa totoo niyan, marami kaming pagkakapareho. At doon ko nakita ang katawan niya na nagsimulang magbago. Kapitana, wag! Ano? Masyado na kayong maraming nalalaman. Donya, may problema po tayo. Nagising ako. Mahapdi ang mga braso at binti ko. Nakagapos kami ng mahigpit na lubid. Sa tabi ko ay si Luis. May bukol sa ulo at walang malay. Ang paligid, puno ng kinakalawang na gamit sa bukid.
May maliit na bintana sa itaas na naglalabas ng liwanag, pero ang pinto ay nakakandado. Luis, gising ka ba? Luis, gumising ka! May naririnig akong paparating. Papalapit na sila. Malaking problema ito, Donya. Delfina, huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang, meron tayong makakain sa susunod na 2 buwan. Sobra-sobra pa at mabibigyan pa natin ang iba nating mga kauri. Alam kong may hinala na sila. Itong si Luis ay matagal nang nagtatanong-tanong. Dapat noon pa lang. Nung nakita ko silang naghahalongkat ng mga dokumento sa tanggapan ng barangay, kumilos na ako. At lalo pang lumalim ang suspecha ni Luis nang makita niyang bitbit ni Andoy ang bangkay sa gubat. Matagal ko na siyang pinagsabihang mag-iingat. Pero ilang beses na ba tayong muntikang mahuli? Parang laro na lang ito. Tulad na lang ni Tia Berta. Pinilit kong huwag gumalaw. Pero ang pangalan ni Tia Berta parang kutsilong tumama sa dibdib ko. Matagal na pala siyang may hinala. Oo. Kaya nga pinaalis niya si Elena dati. Pero nung nagsimula siyang magtanong kamakailan, masyado na siyang maraming nalalaman. Napakadali lang naman niyang niligpit. Hindi ba? Anong balak mo sa 2 ito? Pagkatapos ng burol mamaya, saka natin sila katayin. Darating ang lahat ng ating kauri sa burol, kaya mabuting pag-usapan na rin natin doon ang nangyari. Siya nga pala, handa na ba ang paglulutuan? Oo. Sa tanggapan ng barangay tayo maghahanda. Nakaayos na lahat ng kakailanganin para sa orasyon. Nang makasiguro akong wala na sila, dahan-dahan akong dumilat. Nanginginig ang katawan ko at halos tumulo na ang luha ko habang unti-unting sumisiksik sa isip ko ang katotohanan. Namatay si Tia Berta dahil alam niya ang lihim nila. Luis, kailangan mo magising. Elena, nasan tayo? Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng narinig ko. Ang mga plano nila na marami pang nakatagong aswang sa aming sitio. Ang dahilan kung bakit namatay si Tia. At ang malinaw na katotohanan, kailangan naming makatakas sa lalong madaling panahon. Agad siyang tumingin sa paligid. Hinanap niya ang kahit anong matalim na mga gamit na nakakalat. Pilit niyang kinikiskis ang tali sa bakal. Mabagal at nakapapagod ang proseso. Pero parang wala kaming ibang paraan. Ayos, natanggal ko na. Sandali lang, Elena. Tatanggalin ko na ang sayo. Salamat, Luis. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin silang pigilan. Napakadami na nilang pinatay. Pero paano? Hindi natin alam kung gaano sila karami. Paano natin malalaman kung sino ang aswang at sino ang hindi? Habang nag-iisip kami ng plano, isang bagay ang malinaw. Kailangan naming harapin ang mga Sanhenaro at ang iba pang aswang. Kailangan naming tapusin ang kasamaan nila bago pa may masundan pang biktima. Tumakas kami mula sa bodega. Hapon nang makalabas kami. Ang araw papalubog na. Dumaan kami sa mga gilid ng daan. Nagtago sa likod ng mga palumpong at punong kahoy. Hindi namin alam kung sino ang kaaway. Nakabalik kami sa bahay ni Tia. Wala ng oras para magpahinga. Alam namin kailangan namin kumilos. Sa kusina ay kumuha ako ng bawang, asin at batong pagdidiktikan. Elena, sigurado ka bang gagana to? Baka mas lalo lang tayo mapahamak. Luis,
Wala na tayong ibang paraan. Ang bawang at asin, lahat yan natural na panlaban sa mga aswang. Alam mo naman ang mga kwento ng matatanda, hindi ba? Kaya didikdikin natin ang pinong-pino ito at iahalo sa kanilang dinuguan. Baka sakaling malaso ng mga aswang na kakain ito. Oo, pero paano kung kulang? Paano kung may iba silang paraan para labanan nito? Luis, alam kong delikado. Pero ano pa bang magagawa natin kung hindi natin susubukan? Siguradong tayo nang susunod na nasa mesa nila. Habang tumatakas kami mula sa bahay ni Tia Berta papunta sa tanggapan ng barangay, sinadya naming iwasan ng mga pangunahing daan. Hindi namin kilala kung sino ang tao at sino ang aswang. Bawat anino, bawat galaw sa paligid, may mga banta. Sa bawat hakbang, humihinto kami. Nagtatago sa likod ng mga puno o sa madilim na bahagi ng daan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Parang sasabog na sa kaba. Ang ingay ng aming sariling paghinga. Halos sumasabay sa kaluskos ng hangin at sa bawat paggalaw ng mga dahon sa paligid. Nang makarating kami sa burol, tanggapan ng barangay, nakita namin ang mga tao. Tagahalo ang tunog ng kanilang pag-uusap at tawanan. Ang puting tolda, ang mga ilaw at ang mga mangkok ng dinuguan. Parang normal na gabi lamang para sa kanila. Pero para sa amin, Luis, ito ang simula ng plano. Elena, ako nang bahala sa atensyon nila. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Kapag narinig mo na akong mag-ingay, oras mo na. Sigurado ka? Baka mapahama ka. Mag-iingat ka, Elena. Sana'y tama itong gagawin natin. Tumango na lang ako. Pilit na kinakalma ang sarili ko. Alam kong wala nang atrasan ito. Sinubukan kong isantabi ang takot habang pinapanood ko si Luis na dahan-dahang lumapit sa harap ng tolda. Naghahanda na gawin ang bahagi niya sa plano. Hoy! Saan ang patay? Bakit hindi ko siya nasagip? Kagawad, ano ba, lasing ka ba? Hindi ka sinasadya. Bakit hindi ko siya nahanap sa gubat? Sinamantala ko ang kaguluhan ni Luis. Naglakad ako papunta sa likod ng tanggapan ng barangay kung saan naroon ang kusina. Sa loob, nakita ko si Doña Celia. Nakatayo siya sa harap ng napakalaking kawa. Itim, umuusok, nakapatong sa nagbabagang apoy. Hawak niya ang isang malaking sandok. Iniikot ang likidong nasa loob. Sa tabi niya, si Delfina. Hawak ang isang plastik ng garapon ng dugo. Inay, si Luis, nakatakas siya. Nag-iiskandalo sa labas. Delfina, tara! Kailangang mapatahimik siya kaagad. Kapag may nalaman sila, laro na kung umabot siya sa bayan, tapos tayo. Hindi siya pwede makapagsalita. Pero huwag siyang saktan. Walang dapat maghinala. Nang umalis na silang lahat ay madalian akong lumapit sa kawa. Napakasangsang ng amoy, bulok na lamang loob, purong dugo, nakasusulasok. Kinuha ko ang balot ng pino at dinikdik na bawang at asin at dali-dali kong hinalo ito sa kawa. Mula sa labas naririnig ko na ang kaguluhang ginawa ni Luis. Lumapit na sa kanya si Kapitana Delfina, Doña Celia at si Andoy. Pinakakalma siya. Patawad! Patawad! Hindi ko siya nailigtas. Sana ginawa ko ang lahat. Luis, kalma ka lang. Ginawa mo ang makakaya mo. Halika muna sa loob. Magpahinga ka. Sumama ka sa akin, Luis. Dito tayo mag-usap. Natapos ko ang paghalo sa dinuguan.
Sa kabila ng lahat ng takot, parang walang nagbago. Mukhang normal pa rin ito kahit alam kong ang halo ay nasa loob na. Tumakbo ako palabas, dahan-dahan at sumilip sa bintana. Sa loob, nakita ko si Kapitana Delfina, Doña Celia at si Andoy na pumasok kasama si Luis na hinihila pa rin habang kunwari ay lasing. Wag. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Dalhin mo siya sa selda. Siguraduhin mong bantayan siya ng isa sa atin. Walang dapat makaalam ng nangyayari dito. Opo, inay. Wala siyang kawala. Hindi pwedeng masira ang plano! Handa ng dinugo ang Delfina. Ihain na natin. Sa opisina ko tayo kakain. Tatawagin ko ang iba para mapagplanuhan na natin ang gagawin kay Luis at Elena. Malamang kahit siya ay nakatakas din. Tahimik akong umalis. Ang dinuguan ay inihain at ang lahat ay nagsimulang kumain. Sa simula ay parang wala. May naririnig akong nagsasabing na iba raw ang lasa. Pero wala silang duda. Ilang minuto lang ang lumipas. Anong nangyayari? Biglang sumiklab ang kaguluhan. Ilan sa mga kumain, nangingsay, bumubula ang bibig. Ang mga matay na nilisik. Ang mga aswang, hindi na nakapagtago. Ang mga mukha nila, unti-unting nagkukulay abo. Ang mga matay nagiging mas maliwanag na pula. Napakarami pala nila. Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Matapos ang gabing iyon, napagpasyahan kong manatili at manirahan dito. Si Luis ang naging kapitan, pumalit kay Kapitana Delfina. Pagkatapos matagpo ang patay kasama sina Doña Celia at Andoy. Ang lahat ng iyon, ipinaliwanag bilang isang trahedya. Food poisoning mula sa dinuguang niluto nila. Pagkatapos ng ilang buwang masusing pagsisiyasat, nalaman namin ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Ilang pamilya sa sitio, ang mga aswang. Kasama sa mga namatay noong gabing iyon, ang mga pangalan sa talaan ni Doña Celia, mga parokyano ng karne mula sa punerarya ng San Genaro. Henerasyon na nilang ginawa ito sa sitio mula pa sa mga ninuno ng Donya. Napagpasyahan namin ni Luis na huwag nang ipaalam ang malagim na katotohanan sa aming mga kasityo. Sakit lamang ang dadalhin ng katotohanan at para sa amin, mas mabuting manatili itong lihim. Isang buwan pagkatapos ng lahat, unti-unting bumalik ang tahimik na daloy ng buhay sa sitio. Sa gitna ng mga pagsubok, ang aming pagkakaibigan ni Luis ay nagbunga ng mas malalim na damdamin. Elena, may itatanong lang ako. Ano yun? Naalala mo nang tinanong kita dati kung bakit hindi mo ako pinayagang manligaw? Alam mo naman ang sagot, Luis. Aalis ako noon. Ayoko nang magbitaw ng pangakong alam kong mahihirapan akong tuparin. At ngayon? Ngayong nananatili na ako, wala nang pumipigil sa atin, Luis. At sa wakas, nasagot ko rin ang tanong ni Luis. Hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Ang lahat ng sakit, takot at misteryo sa sityo ay tila naging bahagi ng kwento naming dalawa. At saan pa nga ba ito pupunta? Tinatanggap ko si Elena bilang aking kabiyak. At ako, tinatanggap ko si Luis bilang aking asawa. Ngayon, nakatira kami sa bahay ni Tia Berta. May sarili na kaming pamilya, 2 anak, parehong puno ng buhay at saya.
Ginamit namin ang nangyari noong gabing iyon bilang dahilan upang tuluyang ipagbawal ang tradisyon ng dinuguan. Hindi naging madali. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang bahid ng orasyon ni Doña Celia. Ang sityo, na dati puno ng takot at misteryo, ay unti-unting nagbagong anyo. Sa tulong ni Luis, ginawa namin ang paraan upang gawing mas ligtas ang sityo. Naglagay kami ng mga patrol sa bundok, nag-ayos ng mga daan at binigyan ng tamang kaalaman ang mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, lahat na ba sila? Nawala na nga ba talaga ang mga aswang? Sa mahigit 10 taon, naging tahimik ang lahat. Wala nang ulat ng mga pagkawala o misteryong pagkamatay. Pero minsan, kapag ang gabi ay masyadong tahimik, may mga gabing nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat. Ang dilim, ang hangin, parang may iniwang anino ang nakaraan. Pero isa lang ang alam kong sigurado. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang mangungut na yon. Sa lahat ng paraan, ipagtatanggol ko ang lugar na ito.